Dear IFM, kapag hindi maluwag sa loob niya kung anong gusto mong gawin niya para sa relasyon ninyo, baka kailangan mo nang pag-isipan kung tunay ba talaga ang nararamdaman niya para sa'yo. Ako nga pala si Redson, 29 years old, at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Hindi ko alam kung bakit. Hindi naman ako mahilig sa mga drama o love stories kapag nanonood ako ng series o pelikula. Pero nakaka-hook talaga ang mga kwentong napapakinggan ko sa programang ito. Siguro nakaka-relate ako sa mga pinagdadaanan ng mga letter sender at lagi namang may matututunang aral sa mga kwentong ito. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa isip ko kung bakit nagdesisyon akong ibahagi ang sarili kong kwento. Pero tingin ko, may mga kapwa listeners din akong makikita nila ang mga sarili nila sa naging sitwasyon ko. Umaasa rin ako na sana'y maibigan nyo rin ang kwentong mapapakinggan nyo. Terry, kanina pa ako nagugutom eh. Sa biyahe pa lang kumakalap ng sikmura ko. May ulam na ba tayo? Ha? Bakit ako hinahanapan mo ng ulam? Ikaw yung naunang nakauwi dito sa bahay. Siyempre, ang inasahan ko lang, nakapagluto ka na. Redson, nakakalimutan mo na ba? Hindi ako marunong magluto. Kaya wag mo namang iasa sa akin yung ulam na yan. Pinagsabihan na kasi kitang pag-aralan mo yung paano magluto eh. Ang akala ko naman, sinunod mo na yung sinabi ko. Ay, naku. Wala akong oras para dyan. At pareho lang tayong nagtatrabaho. Sige, pag may time ka na lang. Marami namang instructional video online na pwede mong panoorin para makapag-aralan mo yung pagluluto na yan. Oo na. Paulit-ulit mong sinasabi sa akin yan eh. Saka na lang yan. Pagod na ako. Okay, sige, ako na lang magluluto ngayon. Pero nakapagsain ka naman siguro para hindi ko na alalahanin yun. Ay, hindi rin eh. Ano? Akala ko marunong ka magsaing. Nung tinanong kita noon, ang sabi mo kayang-kaya mo yun. Sorry, nasabi ko lang yun kasi ayoko namang isipin mo lahat na lang, hindi ko alam. Ay, kaya pala hinahayaan mong ako yung magsaing ng mga nakaraang araw. Okay, sige na nga. Ako na lang muna yung magsasaing ngayon. Pasensya ka na, ilang araw pa lang naman tayong mag-asawa eh. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Matututunan ko rin naman yung mga yan. Alam mo, Terry, naintindihan ko naman na lumaki kang may kasambay na nagsisilbi sa pamilya nyo. Pero ang akin lang, yung mga simpleng bagay naman sana, alam mo namang gawin. Hindi ko talaga alam kung paano gawin yung mga yan eh. Anong gagawin ko? Kailangan mo lang pag-aralan yung mga yan, Terry. May asawa ka na. Magkakapamilya na tayo. Dapat kahit papaano, alam mo yung mga bagay na ganyan. Ano kaya kung kumuha na lang tayo ng kasambahay natin? Magandang idea yun, 'di ba? Para hindi tayo nahihirapan. Hindi rin maganda na lagi tayong nakaasa sa ibang tao, okay? Para lang sa mga gawaing bahay natin. At saka isa pa, gastos pa yan eh. Kaya naman nating tayo na lang, di ba? Mahal naman kita eh. Okay na yan. Wala naman akong magagawa kundi hayaan ko na lang muna ang asawa ko dahil wala naman akong pagpipilian. Kahit anong pag-push ko sa kanya, mukhang hindi pa rin siya handang matutunang gawin ang mga gawaing bahay. Mahal na mahal ko si Terry. Pero sa totoo lang, medyo naiinis na rin ako. Dahil siya lang yata ang taong nakilala ko na hindi marunong gawin ang mga ito. Nasanay kasi siyang hindi siya inuutusan nung bata pa siya, kaya siya ganyan. Ayoko namang ipilit sa kanya ang mga bagay na yan dahil sa lahat ng mababaeng niligawan ko, siya lang ang tumanggap sa akin. Tanggap ko naman na hindi talaga ako kagwapuhan. Kaya nga napakaswerte ko na naging asawa ko siya. Ayokong magkaroon ng dahilan para mawala sa akin ang tanging babaeng nagparamdam sa akin. Parang Redson, tagal-tagal na kitang niyaya eh. Mabuti na lang natuloy na ngayon yung inuman. Oo nga, Mark eh. Alam mo na, sobrang busy rin kasi sa trabaho. Kapag dumating naman ako sa bahay, mas napapagod pa ako. Ha? Bakit mas napapagod ka pa kapag umuwi ka sa bahay nyo? Di ba dapat nakakapagpahinga ka na? Dapat pala.
Hindi ko na muna sinabi sa'yo yun. Sorry pare, kalimutan mo na lang yung tungkol doon. Okay. Sige. Kumusta na nga pala kayo ni Terry? Tingin ko, pagkatapos ng kasal nyo, masayang buhay mag-asawa nyo Ayun, okay lang din naman. Ang swerte mo talaga kay Terry pare. Isipin mo, ang dami naman niyang pwedeng pagpilian ng mga gwapo dyan, pero ikaw pa rin yung pinili niya. Ano pang sinabi mo, Mark? Sa pangit kong to at sa ganda ni Terry, ako pa rin yung napangasawa niya. Uy, wala naman akong sinasabing ganyan pare. Ang sinasabi ko lang, maswerte ka sa asawa mo, yun lang. Swerte nga ba talaga ako? Parang hindi naman, Mark. Ewan ko ba? Huwag mo na lang ako pansinin. Teka lang, may problema ba kayong mag-asawa? Parang iba yung pakiramdam ko sa mga sinasabi mo. Huwag mo na nga lang ako pansinin, pare. Mag-inom na lang tayo. Pasensya ka na. Imbis na masaya, nasimulan ko ng hindi maganda tong inuman natin. Okay lang yan, Redson. Hindi naman tayo nagiinuman para lang magkasiyaan eh. Ito rin yung magandang oras para pag-usapan kung ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi na nga pare. Huwag na lang. Ayoko namang pinag-uusapan yung asawa ko nang wala siya dito. Hindi naman patas sa kanya yun. Naiintindihan naman kita dyan at tama ka naman. Pero hindi naman natin siya pagkakaisahan dito eh. Pag-uusapan lang natin to para mailabas mo yung nasa loob mo. At para maayos na rin yung problema kung meron man. Ay, hindi marunong sa gawaing bahay yung asawa ko pare. Yan yung hindi namin pinagkakasunduan. Lalo na kapag umuwi ako galing trabaho. Sinasabi ko na nga ba may problema eh. Pero seryoso ba talaga yan, Redson? Kahit ba paghuhugas man lang ng plato hindi siya marunong? Hindi pare. Hindi marunong maghugas ng plato. Magsaing. Magluto. Maglaba. Lahat-lahat na. Magwalis na nga lang ng bahay. Hindi niya pa magawa ng maayos eh. Grabe naman yun. Kahit ako sasakit yung ulo ko kapag ganyan yung asawa ko eh. Pagsabihan mo si Terry pare, hindi naman pwedeng ganyan. Hindi ko sinasabing dapat mas lamang lagi ang mga lalaki sa mga babae. Pero yung pagsilbihan tayo ng mga asawa natin, malaking bagay sa atin yan. Yun na nga yung sinasabi ko sa kanya. Pero ayaw niya talaga makinig sa akin eh. Hindi ko na lang ipinipilit at baka lumala pa yung away namin. Ayun nga lang ang ending. Ako na lang gumagawa ng lahat-lahat sa bahay namin. Diretsuhin mo na lang yung asawa mo, Redson. Kailangan niya maintindihan na dapat nagtutulungan kayo mag-asawa, hindi yung puro ikaw lang. Aminin mo sa akin. Hindi mo masabi sa kanya yan dahil natatakot kang mawala siya sa'yo, di ba? Alam mo namang hindi ako kagwapuhan eh. Sa lahat ng mga babaeng niligawan ko noon, si Terry lang yung tumanggap talaga sa akin. Hindi ko talaga kakayanin kapag nawala pa siya sa akin. Pero hindi dahilan yun pare, para hindi niya gampanan na maayos yung pagiging asawa niya sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, pag-aaralan niyang matutunan yung mga gawaing bahay na yan. Punto naman ang kaibigan ko. Pero ang dali lang sabihin yan para sa kanya. Hindi naman siya yung nasa sitwasyon ko. Pero dahil alam ko namang nagmamalasakit lang sa akin si Mark, handa pa rin akong makinig sa kung ano ang ipapayo niya sa akin. Sinabihan niya akong subukan ko raw at yayain ko rin daw si Terry na mag-leave muna sa trabaho kahit 1 linggo lang para matutukan ko siya at maturuan kung paano gawin ang mga gawaing bahay. Kaya lang, mukhang hindi papayag ang asawa ko dyan at mahihirapan din akong magpaalam sa trabaho kung yan lang ang dahilan ko. Mabuti na lang at nakaisip pa rin ako ng paraan at sana gumana na rin ang pinaplano ko para sa asawa ko. Terry, halika dito. May pag-uusapan lang tayo. Ano ba yun, Redson? May ginagawa ako sa kwarto. Istorbo ka naman eh. Ano naman yung ginagawa mo sa loob ng kwarto? Alam ko namang hindi ka nag-uwi ng trabaho dito sa bahay. Wala lang. Nagbabasa ako ng libro. Nandoon na kasi ako sa magandang part ng kwento. Tinawag mo pa ako. Mamaya na yung pagbabasa ng libro. Meron muna tayong dapat gawin bago mo balikan yung librong yan. Tuturuan muna kitang pagdating sa mga gawaing bahay dito. Ano? Redson naman eh. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ako marunong sa mga ganyan. Kaya nga kita tuturuan para matutunan mo yung mga yan.
Ganun naman lagi sa umpisa, di ba? Kaya mo yung pag-aralan. Eh, nakakainis naman to eh. Weekend ngayon. Dapat nagpapahinga tayo. Bakit gusto mo pa akong istresin? Hindi naman yun yung intention ko, Terry. Gusto ko lang na matutunan mo yung mga yan. Dahil hindi ka rin mabubuhay kung hindi mo alam yung mga bagay na yan. Nandiyan ka naman para gawin yung mga yan eh. Terry, hindi naman pwedeng iasa mo na lang sa akin yung lahat ng yan. Napapagod din ako. At saka isa pa, paano kung nawala na ako? Sinong gagawa ng mga yan para sa'yo? Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Redson. Baka mamaya, kung ano pa yung mangyari sa'yo, wag mo nang uulitin yun ha. Sinasabi ko lang naman yan para maintindihan mo kung bakit kailangan nating gawin to. O ano, handa ka na ba? Sige na nga. Wala naman akong magagawa eh. Baka mag-away pa tayo kapag nagreklamo pa ako. Ano ba yung tuturo mo sa akin ngayon? Dahil may mga labahin ako dyan, yung paglalaba muna yung ituturo ko sa'yo ngayon. Ha? Ayoko niyan. Mahirap gawin yan eh. Hindi mahirap yan, Terry. Kung lahat na lang ng pag-aaralan mo isipin mong mahirap, di wala mangyayari sa'yo. Madali lang yan. Gagamit naman tayo ng washing machine eh. Oo na. Turuan mo na akong maglaba. Paano ba gawin yan? Ganito lang naman yan. Sa una, ihiwalay muna natin yung mga puting damit at dikolor. Bakit kailangan nating ihiwalay? Di ba pwedeng pagsabayin na lang natin silang labhan? Hindi pwede yun. Dahil magkakahawahan sila ng kulay. Tandaan mo, binabanlawan muna yung mga damit bago natin lalagay sa sabon. Ganun ba? Hindi ba pwedeng labhan na agad na may sabon na? Siyempre hindi, Terry. Parang kapag nailigo tayo, binabanlawan muna natin yung katawan natin, di ba, bago tayo gumamit ng sabon. Ganon din pagdating sa mga damit. Pagkatapos niyan, babanlawan natin yung mga damit ng 2 beses. Bakit 2 beses pa? Hindi ba pwedeng isang banlaw lang pagkatapos labhan na lang sa sabon? 2 beses para lang makasigurong natanggal na yung mga sabon sa mga damit. Mangangati tayo pag sinuot natin yung mga damit na hindi masyadong nabanlawan, okay? At sa pangalawang banlaw, may ilalagay tayo para lalong bumango pa yung mga damit natin. Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Yan pala yung nilalagay mo kaya bumabango yung mga damit natin eh. Sige na nga. Okay na yan. Marunong na ako. Hindi ka pa marunong hanggat hindi mo pa mismong ginagawa. Pagkatapos nito, yung pagwawalis naman yung ituturo ko sa'yo. Pati ba naman pagwawalis? Huwag mo nang ituro sa akin yan. Nagwawalis naman ako eh. Kahit paano. Hindi nga pwedeng ganun, Terry. Isipin mo na lang nagwalis ka pa. Kung may matitira din namang dumi sa sahig, di ba? Nang nagawa si Terry kung hindi ang pumayag na lang sa plano ko. Ayoko rin naman sanang may stress siya at gusto ko ring makapagpahinga siya sa trabaho tuwing Sabado at Linggo. Pero eto lang talaga ang nakikita kong mga araw para maturuan siya at matutunan niya ang mga gawaing bahay na ito. Hindi ko gugustuhing mahirapan ang asawa ko. Pero para sa akin, kinakailangan na niyang malaman kung paano gawin ang mga ito dahil para rin naman ito sa kinabukasan niya, lalo na magkakaroon din kami ng sarili naming pamilya. Alam kong labag sa kalooban niya ang ginagawa ko. Pero kailangan din niyang maging handa para magampanan ang pagiging asawa niya sa akin. Nung una, masaya pa mga weekends naming mag-asawa habang tinuturuan ko si Terry sa mga gawaing bahay. Paunti-unti ay nakikitaan ko namang interesado siya sa mga ginagawa namin. Ang dami pa nga niyang tanong na nahihirapan akong sagutin. Pero ang sabi ko nga, okay lang yan. Basta alam ko nag-e-enjoy siya habang pinag-aaral niya kung paano gawin ang mga ito. Kapag umuwi ako ng bahay, natutuwa naman ako nagkukusa na siyang gumawa sa bahay. Pero meron pa ring problema. Sablay pa rin kasi siya sa mga ito. May natitira pa ring dumi kapag nagwawalis siya. Hindi masarap ang luto niya at marami pang iba. Yung paglalaba lang yata ang nakuha niya ng tama dahil may washing machine naman kami. Hindi na lang ako nagsasalita para hindi ko masaktan yung damdamin niya. Hanggang sa dumating, 'at nagBakasyon muna ang nanay ko sa amin. Naging masaya ako dahil
makakabanding namin siyang mag-asawa. At tingin ko, mas matuturuan pa siya ni Terry o matuturuan pa niya si Terry pagdating sa mga gawaing bahay. Nay, kumusta naman kayo dito ni Terry sa bahay? Pasensya na po kayo at ilang araw po akong wala. Kailangan po akong papuntay ng trabaho sa ibang lugar eh. Okay lang anak. Naiintindihan ko naman. Trabaho mo yan eh. Kailangan mo talagang gawin yan. Alam ko naman pong namimiss niyo akong kasama dito sa bahay. Magmula nung ikasal kami ni Terry. Kaya nangihinayang lang po ako at hindi ako nakabawi sa inyo. Anak, wala naman akong problema sa'yo. Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Nagpaalam na po ako sa trabaho. Pinayagan naman ako mag-leave. Kaya makakasama niyo ako na matagal-tagal. Kung gano'n, di maganda nga yan anak. Kaya lang, hindi na rin ako magtatagal dito. Uuwi na rin ako. Ano po? Ang sabi niyo po nung una, 3 araw pa po kayo dito. Hindi ba? May problema po ba? Wala naman Redson. Gusto ko lang talagang umuwi na sa bahay. May mga magugulo kasi doon na hindi ko pa naayos. Nay naman. Kung kailan pa naman nakapagbakasyon na ako, saka naman po kayo alis. Sige po. Pupuntahan ko na lang kayo sa bahay natin. Huwag na anak. Huh? Huwag mong iwan yung asawa mo dito sa bahay. Baka mamaya kung ano pang masabi ng asawa mo sa akin. Nay, sabihin niyo nga po sa akin ang totoo. Nag-away po ba kayo ni Terry nung wala po ako dito sa bahay? Huwag na lang nating pag-usapan. Ayoko lang na lumaki ba yung gulo, anak. Ayokong magkaroon pa ng problema sa inyong mag-asawa. Sige lang po, Nay. Sabihin niyo po sa akin. Gusto ko pong malaman kung ano po talaga yung nangyari. Pinansin ko kasi yung pagluluto niya nung isang araw. May nasabi lang naman ako tungkol sa lasa. Nagalit na sa akin. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Hindi po kasi talaga marunong magluto si Terry. Siguro naiinis siya sa akin nung nakita kong minamadali niya yung paghuhugas ng pinggan. Sinabihan ko kasing hindi pa masyadong nahugasan yung isang mangkok na mamantika pa. Kailangan lang naman niyang magpakulo ng tubig para matanggal yung mantika. Hindi pa po talaga niya alam yung mga bagay na yan at hindi ko pa po natuturo sa kanya. Pagkatapos nung nag-map siya, basta-basta na lang niya ginawa. Basa pa rin yung sahig, di ako na lang ang nag-map para sa kanya. Syempre napagsabihan ko rin siya. Baka nga po napuno na. Ano po ba yung sinabi niya sa inyo pagkatapos niyang pansinin yung luto niya? Kung lahat na lang daw ba ng kilos niya dito sa bahay, papansinin ko. Umalis na lang daw ako at hindi ko naman daw bahay to. Anak, ang akin lang naman. Tinatama ko lang yung mga mali niya. Naintindihan ko po, Nay. Sorry po Pagsasabihan ko na lang po siya para hindi na po maulit to. Naku, wag na, Redson. Yan nga ang iniiwasan ko. Baka mamaya pagmulan pa yan ng gulo. Obligasyon ko pong gawin yun bilang asawa niya. Kahit ano pa pong dahilan niya. Dapat marunong siyang makipag-usap ng maayos sa inyo. Anak, hayaan mo na lang. Ako na lang ang lalayo. Baka mali rin ako at napasobra rin ako sa pagpansin sa mga mali niya. Nagulat lang talaga ako at hindi ako makapaniwalang sa edad niyang yan. Hindi pa rin siya marunong sa gawaing bahay ang asawa mo. Niniwala akong nagkaroon lang talaga ng hindi pagkakaintindihan ng asawa ko at ang nanay ko. Siyempre, kilalang kilala ko ang nanay ko at alam kong hindi niya magagawang bastusin ang manugang niya. Gusto ko rin namang paniwalaan si Terry at alam kong hindi niya rin intensyong sumagot ng pabalang kay nanay. Siguro napuno na lang din siya sa ilang beses na pagpansin ni nanay sa kanya. Pero ang akin lang, sana ay nakapag-ipon pa siya ng mas mahabang pasensya, lalo na at mas matanda pa sa kanya ang kausap niya. Sigurado akong habang tumatagal na hindi na pag-uusapan, lalong lalala ang problema. Kaya naman nagdesisyon na rin ako na gagawa na lang ako ng paraan para kahit papaano
Mabawasan ang iniisip ko dahil ayokong nagkakagalit ang mga taong mahal ko. Alam kong gusto mo na magpahinga pero pwede ba tayo mag-usap? Sorry, Redson, pero wala akong oras para dyan. Ay, oo nga pala. Baka hindi masarap yung luto ko, ha? Eh di, ikaw na lang magluto para sa ulam mo. Matutulog na ako. Sandali nga lang. Mamaya ka na matulog. Kailangan lang talaga natin pag-usapan to. Sinabi ko nang ayaw ko eh. Hindi ka ba talaga makaramdam? Kapag hindi natin pinag-usapan to ngayon, lalong magiging malala yung problema. Nagsumbong ba sa'yo yung nanay mo? Okay. Hindi ko siya dapat sinagot. Sorry. Okay na ba yun? Kasi inaantok na talaga ako, Redson. Alam mo, Terry, kung magsusorry ka, dapat kay nanay mo sinasabi yan, hindi sa akin. Eh siya naman yung sinagot-sagot mo ng hindi maayos, hindi ako. Ikaw na lang yung magsabi sa nanay mo para matapos na to. Kung pipilitin mo pa talaga akong makipag-usap pa sa kanya, wag na lang, nahiya ako. Terry naman, dapat maging responsable ka sa ginawa mo. Matuto kang harapin at kausapin yung mga taong nagawan mo ng mali. Harapin mo ang problema mo. Maging mature ka naman. Ganun ah. Hindi ako mature. Oo nga naman, hindi talaga ako mature. Kasi ang laki-laki ko na pero hindi pa rin ako marunong sa mga gawaing bahay. Yun ba yung maturity na sinasabi mo? Ang akin lang naman, pinagsasabihan ka ng nanay ko para matuto ka, hindi para insultuhin ka. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Nainsulto ako. Pakiramdam ko parang ang baba ng tingin ng nanay mo sa akin. Dahil lang sa hindi siya nasarapan sa luto ko. Hindi lang naman yung pagluluto yung issue dito eh. Lahat na lang ng mga gawain bahay, hindi ka pa rin marunong. Tinuruan na kita, di ba? Eh bakit? Sa tingin mo ba magiging magaling na ako dyan pagkatapos mo akong turuan? Sige, palalagpasin ko na yung pagluluto mo, okay? Pero yung kahit yung mga simpleng paghuhugas lang ng pinggan at pagmamap, hindi mo pa rin makuha eh. Ang yabang mo naman, Redson. Dahil ba magaling ka na sa mga yan, nagmamalaki ka na sa akin. Hindi ako nagmamalaki sa'yo. Ang sinasabi ko lang, dapat matutunan mo nang gawin yung mga bagay na yan. Kahit yung mga bata dyan, mas marunong pa sa'yo eh. Ganun ba, Redson? Ayaw mo na ba akong maging asawa dahil kahit bata, mas marunong pa sa akin pagdating sa gawaing bahay? Wala akong sinasabing ganyan. Redson, gusto ko lang naman ipaalala sa'yo na sa lahat ng mga babaeng niligawan at minahal mo, ako lang ang pumili sa'yo. Terry, hindi naman kailangan pumunta ang usapan tungkol dyan. Wala namang kinalaman yan eh. Eh sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung totoo. Ayaw naman nila talaga sa'yo. Ako lang yung nagkagusto sa'yo. Pagkatapos, ito pa yung mangyayari sa akin sa relasyon na to. Hindi naman ako naninisi, Terry. Ang gusto ko lang, mapag-usapan yung problema at maayos yun. Magmula nung naging tayo, Redson, gumanda na ang tingin sa'yo ng mga tao. Eh ang ganda ng girlfriend mo eh. At ngayon, asawa mo na siya. Alam mo na yung kwentong pambata, yung tungkol sa palakang hinalikan ng prinsesa at naging tao siya? Parang ikaw yung palaka, Redson. Naging katanggap-tanggap ka sa ibang mga tao nang dahil sa akin. Kaya hindi ko deserve yung ginagawa sa akin ng nanay mo. Hindi na lang ako nakapagsalita sa mga sinabi ni Terry. Wala naman ako panlaban sa mga sinabi niya dahil yun ang totoo. Bukod pa, sa lagi akong binabastad ng mga niligawan ko noon, wala rin ako masyadong kaibigan. Ang pakiramdam ko noon, ayaw talaga sa akin ng mga tao at pinandidirihan nila ako. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil nga sa hindi ako gwapo at hindi malakas ang dating ko sa mga tao. Pero magmula nang maging girlfriend ko si Terry, may mga lumalapit at kumakausap na sa akin. Pakiramdam ko, tanggap na rin ako ng mga tao. At ngayong nare-realize ko na kung ano ang totoo, sobrang sakit para sa akin, lalo na at kinumpara ko ng asawa ko sa isang palaka na base sa isang kwento. Magmula noon, hindi na kami nag-usap at umalis na lang si Terry sa bahay. Hindi ko na siya pinigilan dahil kahit ako mismo, parang may pagdududa na rin. Minahal ba talaga niya ako? O naawa lang siya sa akin kaya pinili niya ako? Bakit umuwi ka na kaagad? Ang akala ko ba, magtatagal ka pa sa mga magulang mo? Umuwi na ako. Naisip ko lang kasi na masyado na akong nagtagal sa amin. Nahihiya na rin ako sa mga magulang ko.
Hindi ka naman dapat mahiya sa kanila. Mga magulang mo yun. Lagi kang welcome sa kanila. Oo, pero napagalitan nila ako eh. Sa totoo lang, sila rin yung nagsabi sa akin na kailangan ko na ring umuwi dito sa bahay natin. Kung nagugutom ka, nagluto ako. Kumain ka na lang dyan. Pupunta na lang ako sa kwarto ko. Redson, bago ka magpahinga, pwede ba tayong mag-usap? Ano pa bang pag-uusapan natin? Wala na, di ba? Hindi ko pa rin nakakalimutan yung huling sinabi mo sa akin. Yung ikinumpara mo ako sa palakang naging tao lang dahil hinalikan ng isang prinsesa. Mali yung ginawa ko, Redson. Hindi ko dapat sinabi sa'yo yun. Sorry kung nasaktan ko yung damdamin mo. Totoo naman yun eh. Bago kita naging girlfriend, hindi ako pinapansin ng mga tao. Pinandidirihan nila ako. Akala ko nga, hindi mo rin ako mapapansin nun eh. Hindi ko alam kung bakit naglakas pa rin ako ng loob para ligawan ka. Hindi ko naman pinagsisisihan na sinagot kita eh. Nagulat lang talaga ako noon na sinagot mo ako. Ang inaasahan ko talaga, babase din mo rin ako eh. Pero pinili mo ako bilang boyfriend mo. At sobrang saya ko dahil hindi ko akalaing magugustuhan at mamahalin ako ng isang magandang babaeng katulad mo. At tama ka naman. Tinanggap ako ng mga tao ng dahil sa'yo. Kaya malaki ang utang na loob ko sa'yo. Redson, sorry. Wala lang talaga ako sa mood nung mga oras na yun kaya nakapagsalita ako ng mga masasakit sa'yo. Hindi. Hindi ko naman sinasadya. Hindi. Huwag kang humingi ng sorry. Hindi ko naman may tatanggi yun eh. Dapat nga, pinagsisilbihan kita bilang asawa mo. Dahil ikaw lang naman yung nagmahal sa akin eh. Hindi ako dapat nagalit sa'yo. Wala akong karapatan na pangaralan ka. Pati na rin ang nanay ko. Hindi, mali yun. Mali yung nagawa ko sa'yo, pati na rin kay nanay. Dapat nga hindi kita pinipilit sa mga gawaing bahay na yun eh. Kalit-lit na bagay lang, pinapalaki ko pa. Kung prinsesa kang pinalaki ng mga magulang mo, dapat prinsesa rin yung buhay mo dito sa bahay. Ako nga dapat ang mahiya sa iyo eh. Kasi palaka lang naman talaga ako para sa iyo. Hindi. Pwede bang huwag mo nang ulit-ulitin yan. Pinagsisisihan ko na nga eh. Alam ko na nga kung ano yung mali ko eh. Kaya nga nandito ako. Kasi pinauwi ako ng mga magulang ko. Sila yung nagsabing bumalik na ako sa asawa ko. Sorry talaga. Bakit? Ano bang sinabi mo sa mga magulang mo? Di ba dapat galit sila sa akin dahil pinapagawa ko ng gawaing bahay ang anak nila? Nagsumbong ko sa kanila. Naghahanap ako ng kakampi eh. Ang akala ko, maiintindihan nila ako. Pero hindi yun ang nangyari. Imbes na kampihan nila ako, hindi nila nagustuhan yung ginagawa ko sa inyo ni nanay. Sumusobra na raw ako at tama nga naman daw kayo. Dapat matutunan ko na ang mga gawaing bahay. Dapat maging responsable na ako para sa sarili ko at sa asawa ko. Kung gano'n naman pala, naiintindihan naman pala ako ng mga biyanan ko. At gusto kong magpasalamat sa kanila. Pero hindi pa rin naman magbabago yun eh. Ganun pa rin naman. Palaka lang talaga ako sa'yo. Na naging tao lang din ako nang dahil sa'yo. Hindi yan totoo, Redson. Kaya naging tao yung palaka dahil dati naman talaga siyang prinsipe. Ikaw ang prinsipe ng buhay ko. Kaya wag mong ibaba ang pagtingin mo sa sarili mo. Kasalanan ko kung bakit ka nasasaktan ngayon. Sana mapatawad mo pa ako. Bigyan mo pa ako ng isang tsansa para maitama ko yung mga mali ko. Ayoko namang mapunta na lang kami sa ganun lang. Kahit masama pa rin ang loob ko at sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin, hindi ko magawang tanggihan ang babaeng minahal ko ng buong puso ko. Kaya binigyan ko pa ng isang tsansa ang relasyon namin ni Terry.
Mag-asawa na kaming dalawa at hindi naman pwedeng sa konting problema lang ay hayaan naming magpaapekto lang kami dito. Ayoko namang mapunta na lang kami sa hiwalayan. Sa ngayon, okay na kaming dalawa ni Terry. Masasabi kong mas marunong na siya ngayon sa mga gawaing bahay at mas may improvement na talaga. Kung minsan, nagkakaroon pa rin kami ng mga hindi pagkakaintindihan pero nadadaan naman sa mabuting usapan. Nakakapag-usap at nagkabati na rin sila ni nanay kaya napakasaya ko ngayon. At eto na siguro ang dahilan kung bakit na-inspire akong ibahagi sa inyo ang isang parte ng buhay ko. Maraming salamat, Dear IFM. At pati na rin sa mga kapwa listeners ko sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Nagmamahal, Redson.